Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ronde News TV. Itong balita ngayon, viral, trending, at usap-usapan sa mundo ng social media. Mga buhayang congressman, ibinuking na ni Congressman Marcolita. Paano ba pinigilan itong si Congressman Marcolita para makapagtanong sa pambansang budget na nagkakahalaga ng 6.23 trilyon pesos, mga kababayan? Saan naman kaya mapupunta itong budget na ito? Mapupunta naman kaya ito sa bulsa ng mga congressman na mga buhaya dyan sa Kongreso? Katulad nitong si Congressman Bini Abante na mayroong bulletproof na sasakyan, mga relos na milyon ang halaga. Mapunta naman kaya ito kay Congressman Kimbo na dating naka-tricycle lang, ngayon ay mayroon ng customized van at trilong nagkakahalaga ng milyong piso, mga kababayan. Mapupunta naman kaya itong budget na ito sa mga bataan ni Tamba, katulad kay Congressman Chua, mayroong relo na nagkakahalaga ng milyong pisos, mga kababayan. Yun na nga ang katanungan, ayaw nitong mga congressman na ito na yung ating mga kababayan, tayong mga Pilipino ay makaahon sa hirap. Yan sana ang kagustuhan ni Congressman Marcolita. Kaya nga ubusisiin sana ni Congressman Marcolita yung pambansang budget na nagkakahalaga nga ng 6.235 trilyon, mga kababayan. Grabe itong mga congressman na ito, ha. Ayaw nila ng umangat yung buhay ng mga Pilipino. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Aywan ko, kung nakita mo, doon sa online kasi, nanonood ako kanina sa YouTube at saka sa Facebook, palipat-lipat. Kapag kayong iba po ang nagsasalita, ang linaw kumbaga sa signal 5x5. Kumbaga, malinaw na malinaw. Pero kapag ka naramdaman ko lang, aywan ko lang, baka ako lang nakapansin ito. Kung kapag ka kayo na pong nagsasalita, parang nagiging scratchy po ang signal kong. Napapansin niyo ba ng mga staff niyo yung ganong Hindi sistema? lang ikaw ang nakapansin sapagkat yung apat na staff ko na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung nagaganap. Kasi nga alam na namin na kung minsan habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Ang boses ko na lang ang narinig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan na yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya mabuti na lang may mga kasama rin ako para sa ganun ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay naidideliver naman ng may konting kaliwanagan. Well, unahin ko po muna kasi kahapon ay nakita ko nagkaroon kayo ng social media message doon sa punto na kayo ay hindi pinayagan na magsalita sa plenaryo para matanong ninyo yung ating pambansang budget doon sa punto na ilan ba sa bilang ng mga mahihirap ngayon sa ating bansa, sapagkat yun ang sektor ninyo, urban poor, sa part po ng Sagip Party List, ilan sa nasa urban poor ang makaaahon sa kahirapan, Kong? Hindi, bali yun ang pinaka-direksyon ng tanong ko Dapat po sa plenaryo. Oo, kasi pero bago yon ilalahad ko yung tono para sa ganon yung pagtatanong ko ay nasa tamang perspektiba. Kasi ang umpisa nun ay yung tinatawag na parte ng general principles na kung saan yung economic cluster natin ay nandoon para sa ganon silang magbigay linaw kung ano yung magiging epekto ng 6.325 trillion pesos na budget natin sa susunod na taon. For 2025, tama po. Oo. Nakiusap ako sa mga kasama ko na kung pwede ka ako makapagtanong ako ng ilang mga bagay-bagay, may kaugnay sa sektor ko. Sapagkat ang sektor naman natin dyan, magmula pa noong 2004 hanggang ngayon, nananatili na ang nire-represent natin itong mga kababayan natin nasa panig ng kakapusan. Ito yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Yung sinasabi nga nila, may patakaran daw na inilagda na lahat ng miyembro ng majority na doon ay kasama nga ako, ay hindi napapayagan na makapagtanong
Kasi ang palagi nilang sinasabi, kailangan matapos natin itong budget deliberation sa plenaryo on or before September 25. So next week. Okay. Madali. Opo. Sabi ko, paano yun? Alangan naman ka kung puro minority na lang, parang sila na lang ang interesado para himayin natin ang ating national budget. Tayo pa naman ang tinaguriang departamento na yung hawak ng kapangyarihan ng purse na sinasabi. Opo, power of the purse. Yung power of the purse. Bakit naman yung minority lang ang yung minority wala pa yatang 30 sa amin, 10% lang ng bilang namin. Kasi mahigit kami 300 din. Opo. Sa makatwid, hindi ba magiging unbalance kung sakasakali ang magtatanong ay manggagaling lamang sa panig ng minority? Tama. At hindi bibigyan ng karapatan yung mas nakararami para makapagtanong, maging balanse yung pagtatanong. Ang tradisyon na alam ko po, kung na-practice nyo dyan, ang pinapayagang mauna na magtanong, minority. Pero hindi ibig sabihin na kumot kayo nasa majority, hindi kayo magtatanong, di po ba? Tama, ganun yun talaga. Ayun. Kaya marami naman pagkakataon. Ako naman ay nakapagsalita doon. At ganun din ang ginagawa ko. Puro sektor ko yung nire-represent ko doon. Tinatanong ko yung presyo ng kuryente, paano ng direksyon ng agrikultura, kasi mga pati farmers na mahihirap, hindi po pwedeng hindi natin kasama sa sektor natin. Ngayon, ang ipinapaliwanag ko kahapon, pinuntahan ko na nga si Secretary Balisacan sapagkat siya yung Director General ng NEDA. Ang sinasabi ko, ganito yung gusto ko sanang itanong. Ang pinaka-direction o pinaka-target ng ating national budget para sa isang taon na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos, Opo. Nelson, alam mo naman yan, ay tumatarget ng dalawang bagay. Una, kailangan mailagay natin ang ating bansa doon sa tinatawag nilang upper middle income status. Okay. Kasi sa ngayon, tayo nasa low middle income status. Yun pala ang estado natin ngayon. Kung titingnan mo yung report ng World Bank, sinabi ko ito kay Secretary Balisacan. Secretary ka ako, kung titingnan po ninyo yung ulat ng World Bank, ito lamang July, itong Hulyo. Sinasabi dyan, ang Pilipinas na lamang ang naiwan sa original members ng ASEAN na hindi pa nakaka-graduate do sa low middle income status. Ganun po pala Kaya kung halimbawa, nagsabi nila itong budget na to ay makakatulong para ang ating bansa ay mapunta sa estado na yon. Maganda naman talaga ang mangyayari dyan kapag tayo napunta ron. Opo. So ang target nila ay dalawa. By 2028, ito yung pinaka wakas ng termino ng ating Pangulo, yes po. ay nilalayo nila na ma-achieve natin yung dalawang bagay. So mailagay tayo doon sa upper middle income status. Ang ibig sabihin nun, Jen, Opo. sa estimate, yung tinatawag na per capita income, bawat isang Pilipino na nabubuhay dyan, ang kanyang katapat na income ay dapat hindi bababa sa $8,000. $8,000. So kung halimbawa i-multiply mo yan sa 56, magkano kaya yun, Nelson? Baka naman gusto mong kwentahin. Ano yan, $8,000 in 1 month, 1 year? O? 1 year yan. Yan ang share ng bawat isang Pilipino sa Okay. national income. Opo. Kasi per capita ang tawag. 8,000 times 56, Oo. 448,000. So, ang katapat ng bawat isang Pilipino, 448,000 pesos. Kapag ganun ang naging estado natin, yun ang katapat na income ng bawat isang Pilipino. So, measure yun ng pagiging ganap na medyo nakakaluwag ka na. Kasi ngayon, ang ating per capita, nasa $4,000 lang. Sa makatwid, ang gusto nilang Kalahati mangyari lang, dyan, before the term of the President ends by 2028, nakapunta na tayo doon. Nakagraduate na tayo doon sa estado na yon. Ngayon, yun ang isa. Yung pangalawa naman, tinatarget nila, kasi magkadikit ito yung ating poverty incidence level. Ito yung level na kung saan ay nakikita nila yung karamihan ng mga mahihirap na kababayan natin. Ang sabi nila, by the end of 2028,
yung poverty incidence rate dapat 1 digit na lang. Kasi ngayon, 19.8 yata. 19.8%. So kung 1 digit na lang, dapat 9% na lang. Tama ba, Jen? Oho, tama po, Kong. Oho. So kapag naging 9%, ay di maganda. Ibig sabihin, talagang mapapaunti mo. So by the end of 2028, sabing ganon, dapat ang mahihirap ay 9% na lang ng ating population. So magiging, siyempre, bilang isang kinatawan ng sektor na yon, gusto kong ganun nga yung mangyari. Ayun. Kaya ang pagtatanong ko, posible bang mangyari? Sabi kong ganyan. So yun sana ang linya ng tanong nyo po sa Ang linya ng tanong ko, ako po gusto kong ganun ang mangyari. Ang totoo niyan, halimbawa, lalong gumanda pa halimbawa yung nangyari. Halimbawa, by 2028, wala nang mahirap, zero. Napaganda eh. Nawala yung sektor ko ngayon. Jackpot yun pagka nagagano. Wala na sektor ko. So hindi na ako pwedeng mag-congressman representing that sector dahil wala na sektor na yun. Wala nang urban poor. Pero, magiging maligaya ka, Jen. Kasi makikita mo naman, wala nang mahirap. So, kaya kong isakripisyo yung posisyon ko bilang congressman na nagre-represent sa kanila kung wala na talagang mahirap. O ngayon, sabi ko, paano kaya natin mapangangatawanan yung dalawang targets na yon? Kasi meron tayong problema. Ngayon, tsaka ko ngayon sana ilalatag yung ginawa naming batas na kung tawagin Magna Carta for the Poor. Opo. 2 years ago, Kong, bago nang naipasa yan, di ba? Kayo isa sa mga proponent ng batas na yan. Hindi, 2019 pa yun. Ganun ba? Tama. 2019. Pero ang hindi nila nalalaman, ang ginugol ko dyan, hindi lang naman ako, hindi ko naman pwedeng kunin ng kredito na ako lang ang gumawa niyan. Pero sa simula niyan, kasama na ako hanggang sa kahuli-hulihan. 15 taon bago namin maipasa yan, Jen. Tama po kayo, Kong. 2004 eh. Opo. Kasi pinag-uusapan natin sa programa yan, Kong. Naipasa natin namin 2019. Ganun katagal, ganun kahirap. 5 pangunahing pangangailangan yan kung nang mahirap, ha? Nandyan ang 5 pangangailangan ng mahirap. Yung karapatan, hindi pangangailangan. No? Karapatan ng dapat po. Yung karapatan niya sa pagkain. Yan, opo. Yung karapatan niya sa gamot. Sa kanyang kalusugan. Yung karapatan niya sa disenteng pabahay. Yung karapatan niya sa kalidad na edukasyon. At yung karapatan niya sa hanap buhay. 5 yun. Napaka-ideal yan, Kong. Ngayon, sabi ko, paano kaya natin ma-achieve yung 2 targets na yun? Samantalang ngayon, yung tinatawag na implementing rules and regulation na dapat sana'y nagawa sa loob ng 6 months. Yung IRR, opo. Nagawa nila yon in 2 years' time, pero hindi pa na perfect sapagkat wala siyang yung tinatawag nating sunset provision. Ano yung sunset provision? Ano naman po yung sunset provision? Nelson? Parang papalubog na mo. Sabi pag sunset ko, di ba? Maganda sa luneta yan. Kasi kailangan merong sunset provision din. Sapagkat hindi kailangang manatiling mahirap yung tao. There should be a point in time na dapat lahat doon magagraduate. So hindi naman natin gagawin yung programang yon na tuloy-tuloy na mahirap, na tuloy-tuloy yung subsidy. Hindi pwedeng ganon. Hindi ba kaya nga Magna Carta for the Poor eh? Pasasaan ba't hindi natin matatapos lahat yan kapag pinagtibay natin ang direksyon na ito? Pinagsama-sama lahat natin ang magagawa natin. Walang sunset provision. Ngayon, ang sinabi nila itong huli, i-amend na naman daw nila. Sa mga katwid, magmula noong 2019 Jen, sapagkat urong-sulong sila sa IRR, hindi pa nakapagsimula ang batas. Tapos ngayon, magkakaroon na naman ng amendments. Tapos magkakaroon ng amendments. Kung hindi pa nakapagsimula po yung batas, sasabihin ko sana, Mr. Speaker, maganda po yung target. Ako po gusto ko yung target. Sino ba ang ayaw ng target? Kaya lang, nag-aalinlangan ako, baka hindi natin masunod yung target o mahit yung target. Dahil ito pong Magna Carta, hindi pa po nag-umpisa hanggang ngayon. Wala yung RRR at yung itinatadhana na oversight committee sa batas, hindi pa rin nakapagtalaga ng miyembro ng committee. Kung walang magsisimula dyan, paano matatapos? Kailangan pasimulan mo yung proyekto para sa ganun, umusad ito.
Okay. Opo. Wala yung RRR, wala yung taong magpapasimula, paano natin maihit yung one-digit target natin sa poverty incidence level? Aha. Kaya pala hanggang ngayon ko, mula nung maitapatid, ako personally ko nga, tanong-tanong natin yan, parang hindi naman napag-uusapan itong Magna Carta for the Poor ng ating mga nasa urban sector kasi hindi naman pala na-implement sa baba. Di Ito ba? yung palagi ko sinasabi, yung oversight function ng Kongreso, Ayun. Jen. Ito yung napag-iiwanan. Oho. Napakaganda ng batas. Maraming batas na magaganda. Ilang ulit ko na bang sinabi na nakagawa kami ng mga batas. Sa lahat ng larangan, may batas na magaganda. Opo. Katulad nitong Magna Carta. 5 karapatan ng isang taong naghihikahos. 5 karapatan ng isang taong mahirap. Ngunit, yung listahan pa nga na nakalagay sa batas na gagawin dapat ng NEDA sa pakikipag-ugnayan, ang principal na gagawa pala, yung National Anti-Poverty Commission. Yung NAPSI. Okay. Opo. Tutulungan siya ng NEDA at saka ng DSWD. Oho. Hanggang ngayon, wala yung listahan din. Ayun. Oho. 2019 to 2024 na 3 taon nang nakararaan dyan. So, pagkatapos ng 15 taon dyan, nagawa namin ang batas. Pagkatapos naman ng 3 taon pagkataanan ng batas, hindi umuusad sapagkat walang tao, walang gustong magpasimula. Oho. Sino ngayon ang sasabihin mo na gagawa nito para mahit mo yung 2 targets kinapapalooban ng budget na ito for 2025? So, ang huling tanong, sasabihin ko lang sana, Mr. Speaker, sa palagay mo, ilang bilang po ng may hirap ang maiaahon natin Oho. sa pamamagitan ng 6.325 trillion? Oho. Kasi kung hindi natin nababawasan, nagsimula na tayo ng kopong-kopong dyan. Hanggang ngayon, nandito pa rin ang mahihirap. Parami pa Sana nga ng man lang parami sa bawat budget, meron tayong napapag-graduate. Ito yung gusto ko sabihin. Oho. So, sabihin Kong, magandang timing sana yung plenaryo para masagot ng nakatayo, no, yung sa sponsor ng ating panukalang batas na ito. Yun hong tanong ninyo, kung yun ay pinayagan kayo makapagtanong. Tama lang, kasi general principles. Ang mga opisinang nandun ay yung economic cluster. Opo. Ito yung NEDA, ito yung Department of Finance, Oho. andito yung Central Bank, at saka yung Department of Budget and Management. O DBM, opo. Ito yung economic cluster na po pwedeng magsabi sa atin, huwag po kayong mag-alala, Your Honor, kasi po sa napakaraming bahagi po ng ito po yung pantutok. So ngayon po meron po kaming estimate, ito pong 19.5% na poverty incidence rate. Itong 2025, magiging 17, kanya kunwari. Opo, oo. Ano? Pagkatapos sa susunod, magiging 13 na lang. Oho. Pagkatapos sa susunod na Pababa taon, ng pababa, oo. magiging 10. Oho. At yung kahuli-hulihang taon po, magiging 9. Yung 2028. Sapagkat 1 digit na lang ang kanyang level. Oho. Para sana nasusundan natin, pinangako niyo po, bababa ng ganito, hanggang sa mapapag-graduate natin lahat ang mga mahihirap na sektor ng Sagip Party List dyan. Oho. Ang sabi ko pa nga kay Secretary Balisacan, di ba Nelson, nagsalita ang yung China, ito kanila, pinangangalandakan nila China, sabi nilang ganon, was able to liberate 800 million impoverished Chinese in 30 years. Nagsimula sila ng 1978. Natapos yun ng 2008. Wala nang mahirap sa kanya. 800 million Chinese impoverished citizens. Oho. Nakagraduate sila sa pagiging mahirap. Ibig sabihin, Nakaahon. Nelson, Opo. 800 divided by 30, that's about 27 million Chinese impoverished people ang napag-graduate. 27. Oho. Tayo 23 lang ang mahirap So kung gagawin natin yung ginawa ng China, o mas kahit kalahati lang ng ginawa ng China dyan, sa 2 taon tapos na yung mahirap Oho. Wala nang mahirap. Yun ang gusto ko sanang mga tanong na gusto kong ilahad sa kanila para sa ganon, doon natin busisiin ang national budget. Yun. Kasi pananagutan ng Estado,
yung tingnan ng kapakanan ng kanyang mamamayan. Lalong-lalo na yung pinakamahirap. Baka ang katwir naman nila, Kong, nakapaloob naman yan sa National Expenditure Program, Kong, at kung baka sabihin nila, di kung babasahin nyo po, baka nakalinya yun doon, isa-isa sa ating pambansang budget for 2025, Kaya Kong. nga po, tukuyin nyo sa akin, sapagkat ako po ay nagmamadali na. Kung hindi lamang po kasi nagwalang bahala yung National Anti-Poverty Commission at lahat ng mga komisyon na may kaugnayan sa ikalulutas ng kahirapan sa bansa. Meron pang PCUP, Presidential Commission for the Urban Poor, at saka lahat ng ito. Opo. Di sana, Jen, ang sinasabi ko, nakikinita ko na maaaring matupad yon. Wala ngang nagbabantay So, sasabihin ko ngayon, paano niyo po binigyan ng budget ngayon yung NAPSI? Ano po yung budget ng PCUP para tutukan po ito? Bakit wala pa pong IRR hanggang ngayon? Di ba I am setting the tone of the deliberation din. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman ngayon para sa ganon ay marisolba ang kahirapan ng bansa, nakalinya sila ngayong magpaliwanag. Yun ang ganda sana pala ng pakay ng mga katanungan nitong si Congressman Marcolita. Kaso nga lang pinigilan nga ng mga buhayang congressman. At yun yung kahirapan sa ating bansa ay talagang mahirap din siguro talaga matapos 'to mga kababayan kasi nga itong mga nakaupo dyan sa pamahalaan, itong mga congressman, itong mga senador na yan, ay ayaw talaga siguro nila na mawala yung mga mahihirap sa ating bansa. Dahil pagdating ng eleksyon, dyan sila kumukuha, mga kababayan, ng puhunan para sa eleksyon. Kasi nga, kung wala nang mahirap, wala na silang mababayaran sa panahon ng eleksyon. Sino ba yung tatanggap ng pera nila? Kung halimbawa itong ating mga kababayan ay magkakaroon na ng mas masaganang buhay. Yun siguro talaga ang pakay ng mga demonyo, mga politika na mga politiko na yan, mga kababayan, dahil nga ayaw nila si Congressman Marcolita. Napakaganda sana ng katanungan yung pakay ni Congressman Marcolita, pero pinigilan ng mga congressman na mga kasamahan niya. Ibig sabihin, talagang baka yung budget naman yan ay nasa bulsa na rin ng mga buhayang congressman na yan. Yun ang itong si Congressman Marcolita nga, handa naman sanang isakripisyo niya yung kanyang pagka-congressman. Basta lang, mawala na yung ating mga katulad nating mga mahihirap, umangat malang kahit paano. Pero nga, iwan ko ba, bakit itong ibang mga congressman ay wala namang mga puso itong mga tao na ito? Bakit kasi sa bagay, pag talagang marami kang nakukurakot sa kaban ng ating bayan pagdating ng eleksyon, sigurado ka rin naman talagang mananalo dahil yung ating mga kababayan din, yan din yung problema. Kaya ayaw nga talaga umangat, ayaw ng mga politiko na to na umangat yung buhay ng nating mga Pilipino dahil nga pagdating ng eleksyon, diyan sila kumukuha ng kanilang puhunan para sa eleksyon, yung mga mababayaran nga na ating mga kababayan. Yun na dito na lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout na ako kay Ma'am Virgie Everhel de Dios ng Pulilan, Bulacan na naka-confine daw sa ospital ngayon. Sana magpagaling ka dyan. Sana nga nakalabas na po ng ospital itong si Ma'am Virgie Everhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Magpagaling po kay Ma'am. Sana at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. At shoutout na rin kay Mama Susan Sibinitsix, kay Rolando Bactasa, sabi niya, ba't matagal na daw akong hindi niya nakita, bakit kaya ayaw ipakita ni YouTube yung aking mga video na ina-upload. Shout out na rin kay Lods Rosalimalit, kay Ma'am Joyce ng Japan, at sa lahat-lahat na lang kay Edisa Borby, kay Armando Cabrera, at once again, this is Ronde TV mo, ingat ay lahat, God bless bawat isa sa